Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Napigilan ng tangka umanong pag-deregister o pag-alis ng 3 helicopter na konektado kay Zaldico sa rehistro ng mga aircraft sa Pilipinas. Sabi umano ng kaap kay DPWH Secretary Vince Dizon, ginawa yon dahil may planong ibenta ang air assets. Tiniyak ng kalihim na hahabulin ang lahat ng ari-arian ni Ko kahit hindi siya umuwi. Nakatutok si Dano Tingkungko. 4 sa 11 air assets na nakarehistro sa 3 kumpanya may kaugnayan kay Congressman Zaldico ang minsan nang isinapubliko ng DPWH. Ngayon, ibinunyag naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na 3 helicopter ng mga kumpanyang konektado kay Ko ang tinangkang ipa-deregister, bagaman hindi malinaw kung pareho sa mga ipinakita noong air assets. Ibig sabihin, pinatatanggal ang 3 choppers sa National Register o tala ng mga aircraft sa bansa ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ginagawa ito kung nawala, nasira o kung ibebenta at ililipat sa ibang may-ari o ibang bansa ang isang aircraft. Hindi mo maibebenta at hindi maibibigay, mabibigay ng gustong bumili nun kung hindi i-deregister sa Pilipinas. Ang maganda, napigilan natin yung pag-deregister. At may standing order na ang kaap na lahat ng air assets na in-identify natin, hindi pwedeng i-deregister. Sa Huwebes ay posibleng magkaroon ng update sa mga asset na pinahihingan sa Anti-Money Laundering Council ng freeze order mula sa Court of Appeals. Kahit hindi umuwi si Congressman Zaldico, we will go after all these assets. Sabi nga ng Pangulo, hindi enough na may managot, hindi enough na may makulong, kailangan maibalik ang pera. Bukod sa real estate, bank account, kotse at iba pang assets, sinisilip din ni Dizon ang insurance policies na nakapangalan sa mga tinukoy na nilang personalidad. Kasabay ito ng pagsalang ng Insurance Commission ngayong araw sa pagdinig ng ICI. These are financial assets, itong mga insurance policies na ito. At yun, kailangan yan habulin. Kasi kailangan maibalik yung pera ng mga kababayan. 5 bagong DPWH Undersecretary naman ang nanumpa ngayong araw kasunod ng pagkakatalaga kay Dizon sa DPWH. Kilala ko sila, kailangan syempre trusted. May experience both sa gobyerno at sa private sector. At kailangan din natin ng mga abogado, kamukha ni Undersecretary Bernabe at ni Undersecretary Torgano. Kailangan din natin nung sanay sa pag-iimbestiga tulad ni Undersecretary Bisnar, na by the way, kaibigan ding matalik ni Mayor Benji at ni General Asurid. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Isinumite ng mag-asawang Diskaya ang ilang ledger o tala ng mga ibinayad umano nila sa 2 tao nang humarap sila sa komisyong nag-iimbestiga sa mga proyekto kontra baha. Closed door ang pagdinig, kaya panawagan ng ilang mambabatas, buksan ito sa publiko. Nakatutok si Joseph Moro. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya, ang mga kontraktor na umaming nagbibigay ng komisyon sa mga politiko at mga taga-DPWH kapalit ng pag-award sa kanila ng kontrata. Batay sa lumabas sa pagdinig sa Senado mula 2022, 9 sa kanilang mga kumpanya ang naka-corner ng 31 billion pesos na flood control projects na kini-question ngayon. Morning, ma'am. Ma'am, are you also willing to return mga properties like Sila Price? Nasa 4 na oras ang itinagal ng pagdinig ng ICI pero tikom ang bibig ni Sara. Why are you pushing? Ma'am, statement lang. Ma'am, good morning. Magre-return ka properties. Ayon sa abogado ng mga Diskaya, nag-tell all umano ang mag-asawa sa ICI. Nag-turnover rin sila ng mga ledger ng umano'y mga ibinayad sa 2 katao na hindi muna nila kinilala. Bukod sa mga nabanggit na nilang mga pangalan sa Senado at sa Kongreso, may idadagdag pa raw silang mga pangalan. We will have a supplemental affidavit, so magdadagdag kami ng mga pangalan doon in due time. Dapat magtugma yung IB contract, number,
Kung anong araw, anong project yon, sino tumanggap, magkano porsyento. Ganun yun eh. So, kaya nga tell all na kami. Wala nang atrasan to. May mga information that we have to verify as usual because as I mentioned before, kailangan talaga suriin at saka i-review ng mabuti yung mga information na sinishare nila o binibigay nila sa commission. Simula na mag-hearing ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi pinapayagan ang media na masaksihan ang pagdinig. Sa mga resource person, as Executive Director nitong si Attorney Brian Hosaka, nalalaman ang naging takbo ng pagdinig. Closed door ang hearing ng ICI bilang pag-iingat para daw maiwasan ang trial by publicity at para hindi magamit ang komisyon sa anumang political agenda. Pero may mga nananawagang gawing transparent ang proseso at buksan ito sa publiko. Sa isang Facebook post, sinimok ni Senador Kiko Pangilinan ng ICI na buksan ang pagdinig dahil napakahalaga ng transparency sa public accountability. Hindi raw mainam na hindi pinapayagan ng ICI ang publiko na makamonitor nito. Dagdag ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, sa paglalantad ng katiwalian, bawal ang tagu-taguan. Sabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, ang kawalan ng transparency ang dahilan kung bakit patuloy na nauulit ang mga kaso ng korupsyon. Napakasimple ng kanilang trabaho. Panikilin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Pero kung itatago nila yung proseso, mauulit at mauulit ang nangyari dati. Hinihingan namin ng reaksyon dito ang ICI. Tugon naman ni Samaniego sa pagsisoli ng mga ari-arian ng mga diskaya. Wala ho kami isusolin muna kasi na-freeze nga yung account eh. Lahat ng bank accounts nila. Lahat ng bank accounts nila na-freeze ng AMLA. Real properties? Wala pa kaming wala pa kaming idea diyan. Binababalik ng ICI sa susunod na linggo ang mag-asawa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Patay ang isang rider sa Caloocan matapos salpukin ng humaharurot at nag-counterflow na jeepney. Ang nakabanggang driver tinutugis na dahil tumakas. Sensitibo po ang nahulikam na insidente at tinutukan ni James Agustin. Humaharurot at pagewang-gewang ang isang jeep na mag-counterflow sa FS Samano Road sa Camarin, Caloocan City madaling araw ng Sabado. Sinalpok ng jeep ang isang motorsiklo na nasa tamang lane. Sa lakas ng impact, tumilapon na mag-asawang sakay ng motorsiklo. Tinulungan sila ng mga rescuer ng barangay na napadaan sa lugar. Yung dalawa, sir, nakadapa. And then, nakita namin, medyo ginanong ko, tinapik ko yung dalawa, kung pa naman sila gumagalaw. Tinanong namin kung anong pangalan, taga saan sila, sinabi naman po, sir. Isinugod sa ospital ang mga biktima. Kalaunan nasawi ang 32 anyos sa lalaking rider, habang nakakonfine pa ang 29 anyos niyang asawa. Wasak na wasak ang motorsiklo. Bumalagbag naman ang jeep sa gilid ng kalsada. Tumakas ang jeepney driver matapos ang insidente. Ayon sa mga kaanak ng mga biktima, ihahatid lang sana sa trabaho ng rider ang kanyang misis. Naulila ng rider hindi lang ang kanyang asawa, maging ang dalawang anak na babae na 13 at 4 taong gulang. Napakasakit po sa akin. Parang hindi ko matanggap na ganun ang nangyari sa anak ko. Mahirap po kasi unang-una po maliliit pa sila. Tapos siyempre walang mag-ano sa kanila, maghahanap buhay. Dahil dyan sa sa nangyari po dyan. Ang babaeng biktima nananatili sa ospital at kailangan sumailalim sa 2 pang operasyon. Kailangan pa niyang operahan sa may left arm niya, tapos yung sa may balakang kasi bali din. Yung paa naman niya na operahan na kahapon, tsaka okay naman yung naging ng operasyon niya, naging successful naman. Nagpaabot ng paunang tulong pinansyal ang operator ng jeep. Ayon sa Caloocan Police, tukoy na nila ang pagkakakilanlan ng tumakas sa jeepney driver na maharap sa reklamong reckless imprudence, assaulting and homicide, serious physical injuries, and damage to properties. May panawagan din sa kanya mga kaanak ng mga biktima. Sana po magpakita na po siya kasi hindi namin alam kung saan namin kukunin yung mga financial kasi napakalaki ang gastusin. Sana sumurrender na siya para mabigyan naman ng hustisya yung pagkamatay ng asawa ng hipag ko. Kasi nahihirapan din kami paano i-explain sa hipag ko na wala na yung asawa niya. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasabay ng pahirapang pagbangon ng Masbate, ang unti-unti ring paglutang ng mga kwento ng pagharap nila sa nagdaang bagyong Opong. Maraming nagluluksa dahil sa dami ng nagbagsakang puno
habang ang iba nagpugay sa bayaning sumagip sa kanila habang bumabagyo. Mula po sa Masbate, nakatutok live si JP Soriano. JP! Emil, mga kapuso, kaya nga dahil dyan puspusan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na rin yung mga NGOs. Halimbawa, itong Red Cross, nasa likuran natin isang water facility treatment kung saan nililinis ang mga nakokolekt ng tubig para ipamahagi sa mga kababayan dito sa Masbate dahil wala pa rin supply ng tubig. Emil, umabot na sa 11 ang bilang ng mga nasawi sa probinsya, kabilang na po ang 2 batang edad, 1 at 2 taong gulang. Inumpisahan na ng ilang taga Masbate City ang pag-aayos ng mga bahay na winasak ng Bagyong Opong. Kabilang diyan ang bahay ni Lando at kanyang kapatid na nabagsakan ng higanteng puno dahil sa lakas ng bagyo. At bagaman nagpalista sila para sa ayudang construction material ng gobyerno, hindi na nila yan mahintay at nangutang na lang muna ng pambili ng materyales. Kailangan bumangon talaga, sir, para sa pamilya, sir. Para makahanap naman panibagong hanap buhay sa pamilya. Higit naman sa tirahan lang ang nawala sa magpartner na si Fe at Benji. Matapos mabagsakan din ng puno ang kanilang bahay sa bayan ng Baleno, patay ang 2 taong gulang na anak nila na si Zaira at ang 1 kalahating taong gulang na bunso na si Charmaine. Yung pagtanggal ko po sa ulo ko yung ano ng bahay namin, bubog. Nagsisigaw na po ako kasi inaangat ko po yung buhok kasi yung 2 bata ko nandun sa loob. Tapos may pumunta po doon na bata na sinabihan ako na yung puno na nga po yun. Nahawakan ko pa yung paa ng bata kasi pinubutong ko pa talaga siya. Hindi ko in-expect na mangyayari yan. Ngayon, wala na ang mga malambing na anak. Hindi na nila mapagbibigyan ang mga simple nilang hiling. Pag-uwi mo, bike. Bobo. Mabait ang bata na. Sa simpleng plywood na kabaong nakaratay ang magkapatid dahil sa idnaan nila ang mag-anak, lalo't 6 na buwang buntis si Fe. Sakit. Hindi ko matanggap. Karamihan sa 19 na namatay sa Masbate dahil sa bagyo ay nabagsakan ng puno. Mahigit 56,000 bahay naman ang winasak ng Bagyong Opong, kabilang ang halos 12,000 totally damaged o yung nawasak na. Pero sa panahong sinubok ang probinsya, may isang naglabas-masok mula sa sementadong bahay, tinawid ang binabagyong kalsada at sinagip isa-isa ang ilang taga-barangay usap. Isang lalaking kung tawagin nila ay tatay. Ligtas nga ako ni tatay, kinuha ko doon sa loob. Tagsan 2 o isa kong nabuntis na bata. Dinala kami doon sa kanila. Hawak-hawak ako niya. Hindi ko akalaon si tatay, maliit lang na tao pero nakayanan niya po kami. Pasalamat. Pasalamat kami sa kay tatay kay kahit ganyang kalaki yung katawan niya na maliit talaga, sagip niya talaga kami dito. Pati sila. Sabi ni Tatay Roque na magsi-60 anyos na katiwala ng sementadong bahay, ipinagpaalam nila sa may-ari nito ang pagsundo sa mga kapitbahay. Ang Panginoong Amaan niya ang dapat pasalamatan. Nagpasalamat po ko sa Ginoo nga nakaligtas og tao. Nga may nga nakatabang sa ko sila ha. Amo lang. Ang malasakit sa Masbate, magigisnan din sa mga nag-aayos ng poste ng kuryente. At habang brownout pa, ay mabenta ngayon sa probinsya ang mga rechargeable lamps at solar-powered na ventilador. Yung mga nabili na lang yan ay magagamit nila ngayong gabi dahil hanggang sa mga oras na ito ay wala pa rin kuryente at inaasahang tatagal pa ng ilang linggo. Kaya po bukas ay nakatagdang pumunta rito ang mga pinakamatataas na opisyal ng gobyerno para i-check at i-monitor ang sitwasyon ng mga taga-Masbate. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. May 2 persons of interest na ang mga otoridad sa kaso ng pagkawala ng isang negosyante at mag-asawang katransaksyon niya noong Hulyo.
Ang dalawa, nahuli kampang ginamit sa pamimili ang credit card ng mga nawawala. Nakatutok si June Veneracion. Magtatatlong buwan matapos mawala ang mag-asawang Henry at Margie Pantuliana at kanilang kasosyo sa negosyo na si Richard Cadiz. 2 persons of interest ang natukoy ng Criminal Investigation and Detection Group NCR base sa mga hawak nilang CCTV video. Una, ang babae gumamit ng credit card ni Margie habang namimili sa isang cellphone shop sa Fairview, Quezon City. Nagkaroon din daw ng credit card transaction sa Parañaque at Bulacan noong July 15 at 16. Mga petsa matapos mawala ang tatlo. Ang pangalawang person of interest, ang lalaking nakakap na ito na umu-order sa isang coffee shop sa Cavite noong August 10. Gamit naman ang credit card ni Henry. Of course, they are person of interest. Dahil ginamit nila yung yung mga credit cards nila. Paano napunta sa kanila yung credit card na yon? Karamihan daw sa mga nabili gamit ang credit card ng mag-asawang Pantuliana ay mga cellphone na mahigit 1 milyon ang halaga. Hindi raw kilala ng mga kamag-anak ng mga nawawala ang mga nakuha na ng CCTV camera. Hamon ngayon sa CIDG-NCR ang pagkilala sa mga person of interest. We are facing a blank wall right now. Kasi nga, kung titingnan natin yung CCTV na ipinapakita, even the family dati, there was no forced abduction. Isa raw sa maaring makapagbigay ng mahalagang impormasyon ay ang taong kikitain dapat ng 3 bago sila nawala. Sabi ng CIDG-NCR, ang taong yon ay babalik sa Pilipinas bukas October 1 at nakahanda ron mabigay ng statement sa mga investigador. Sinisilip din ng CIDG-NCR ay kung may kaugnayan ba sa pagkawala ng mga negosyante ang kanilang family background. Partikular na tinukoy ng CIDG-NCR ang kapatid ni Henry na si Hector Pantuliana na naaresto noong nakarang taon sa Bali, Indonesia at naibalik sa Pilipinas para harapin ang mga kasong may kinalaman umano sa investment scam. Hindi natin pa talaga alam kung anong nangyari. Are they alive yet? Or are they hiding? That's one thing that we have to establish. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng kaanak ng mga nawawala. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Pinag-aaralan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pagsasampa ng kasong estafa sa mga influencer na hindi pa rin tumitigil sa pagpopromote ng mga illegal na online sugal. Nauna ng hiniling na ipasara ang 49 sites ng mga influencer pero 4 pa lang ang nabura. Nakatutok si Maki Pulido. Nakakabahala, sabi ng CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center na dahil sa social media influencers, mas nagiging talamak ang illegal online gambling. Sa datos mula sa kanilang Threat Monitoring Center, pinopromote ng 119 influencers ang illegal online gambling sa pamamagitan ng content creation, live streaming at referral link distribution. These are manipulated sites, so it's not necessarily based on chance alone. They target really the youths to gamble. Hiningi na ng CICC na isara ng social media platform ang 49 sites ng mga influencers na nagpro-promote ng illegal online gambling. Pero 4 pa lang daw dito ang naisara. Ang mga hindi raw titigil, sabi ng CICC, kakasuhan nila ng estafa. Kailangan mapag-aralan kung ano ho yung mga sanctions na pwedeng ipataw dito sa mga platforms na hindi tumutugon doon sa mga legal naman na request ng ating gobyerno. May influencers din namang tumigil at ngayon hinihimok ang kapwa influencers na huwag nang mag-promote ng illegal online gambling. Lesson learned na rin po sa akin dahil ang dami na rin talagang nalululong, lalo na yung mga minor. Masama talaga ang illegal site, maraming scammer, tumatanggap ng minor. So yun yung pinapaglaban natin ngayon. Sa monitoring ng CICC, mahigit 1,000 ang illegal online gambling websites, dagdag pa ang 146 websites ng illegal online sabong. Karamihan po dyan mga mirror sites, no? So kapag may nire-report po kasi kami na kapag take down po ang CICC ng illegal gambling sites, nakakabalik po kagad. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Iimbitahan sina dating House Speaker Martin Romualdez at nagbitiw na si Zaldico sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay ng mga maanomalyang flood control project. Babala pa ng Blue Ribbon Committee
posibleng umabot sa paghahain ng arrest order kung iisnabi nito ang imbitasyon. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kung masusundan pa ang kanilang pagdinig ukol sa maanumalyang flood control projects, padadalhan ng imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sina dating House Speaker Martin Romualdez at nag-resign na Congressman na si Zaldico. Kung hindi sumipot si Ko na nasa ibang bansa pa ngayon, ay ipapasabpi na siya. At kung hindi sumipot, i-issuehan siya ng show cause order. Kung hindi pa sapat, maaari aniyang i-cite in contempt at pa-issuehan ng arrest order. Ang imbitasyon naman kay Romualdez ay idadaan kay bagong House Speaker Bogie D. bilang paggalang sa interparliamentary courtesy sa pagitan ng Senado at Kamara. Sa ngayon, hinihintay aniya ng komite ang ilang development sa kaso bago magtakda ng susunod na pagdinig. Pupuntaan nila sila kung saan sila itinuturo ng ebidensya at hindi papaapekto sa mga batikos na may kinakampihan, pinagtatakpan o tinatarget. Walaan nila silang tinatarget, pinoprotektahan o palulusutin, kahit pa kung kapwa-senador ang ituro ng mga resource person. Maging ang minorya ay itutulak na ipakontempt si Ko kung hindi sumipot sa hearing ayon kay Senador Bato de la Rosa. Hindi aniya sapat na nagbitiw lang si Ko. What will be enough is thorough investigation. If it warrants prosecution, prosecution. And if it warrants conviction, conviction. Kung kinakailangan talagang managot, managot. Dapat din aniyang personal na dumalo sa pagdinig si Ko. Flight means guilt. Ano ba yun? Oo, kasi kung innocent ka, you have to fight for your innocence before anybody, any particular investigating agency. Harapin mo, bakit ka umalis? Bakit ka lumayas? May kasalanan ka ba? Hindi aniya maaaring online lang ang pagdalo nito sa Senate hearing. Mahirap yun. Kung magsinungaling siya, hindi natin siya ma-cite in contempt. He should be within our jurisdiction. Kung magpumilit umanong magtago sa ibang bansa, baka aniya magaya si Ko kay Alice Go. Arrest order coming from the Senate, not from the court, that compelled her to be delivered back to the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, nabuo na bilang low pressure area ang cloud cluster o yung kumpol ng mga ulap na minomonitor ng Pag-asa. Uling nakita ang LPA sa layong 1,070 kilometers east-northeast ng Eastern Visayas. Anumang oras ngayong gabi ay posibleng nasa loob na yan ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, nananatili ang posibilidad nitong maging bagyo. Sakaling matuloy, papangalanan nitong bagyong Paulo. Sa latest outlook ng Pag-asa, posibleng lumapit at tumawid ang potensyal na bagyo sa Luzon. Kung titignan naman sa wind forecast map ng Metro Weather, pwede itong maglandfall sa Northern Luzon. Pwede pa itong magbago kaya tutok lamang sa mga update. Sa ngayon, wala pang epekto sa bansa ang nasabing LPA pero patuloy na makaka-apekto ang easterlies na maaari pa rin magdulot ng thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Mimaropa, Bicol Region at Calabarzon. Mas malaking bahagi na ng Luzon ang uulanin sa hapon lalo na ang Central at Southern Luzon. Pati sa Bicol Region, may mga pag-ulan din sa Visayas at Mindanao. Malalakas ang buhos lalo na sa ilang bahagi ng Panay Island, Negros Island Region, Samar Provinces, Northern Mindanao at Caraga. Maging handa rin ang Metro Manila dahil pwede pa rin maulit ang mga pag-ulan bukas. Bistado sa isang nirentahang resort sa Laguna, ang birthday party na tila ginawang handaan ang mga iligal na droga. Mahigit 30 ang nasakote, kabilang ang 3 dayuhang dati nang nahuli sa pagbebenta ng party drugs. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Sa surveillance video ng NBI, makikita ang mga sasakyan ng mga target na nakaparada na sa kanilang nirentang resort sa Barangay Pansol, Calamba, Laguna. Sa loob ng resort, kita sa CCTV ang umunoy subuan ng illegal na party drugs sa mga bisita ng isang lalaki sa isang birthday party. Pagkakuha ng senyas, sumalaki na ang mga tauhan ng NBI Dangerous Drugs Division at Organized and Transnational Crime Division. Inabutan sa sala ang droga sa ilalim ng mga upuan. Ganon din sa may swimming pool habang may lalagyan ng kush sa kanilang lamesa. Sa ikalawang palapag, tumambad sa otoridad ang 2 Yemeni national na dati nang nahuli ng NBI 3 taon na nakakaraan dahil sa pagbebenta ng party drugs sa mga bar sa Metro Manila. At dito naman sa kwartong ito, mga kapuso,
Eto, no, mayroon dalawang nakadapa dito ngayon. Itong naka-plastic na yan, hinihina ng ecstasy. At dito naman sa kama, yun mga kapuso, no? Yun. Yung naka-plastic ulit doon, ito ay hinihina lang kush. Yung Saturday, no, nakatanggap na informante natin na magkakaroon ng PAD session somewhere in Laguna. We were able to locate, no, yung location. Kung napansin kasi natin na they were distributing drugs. So we started entering the premises to stop it from escalating. Nakita rin ang iba't ibang klase, kulay at korte ng droga tulad ng umano'y ecstasy, ketamine, cocaine, GHB o liquid ecstasy at kush o high-grade marijuana na sa kabuuan ay tinatayang nagkakahalaga ng 3 hanggang 4 na milyong piso. Bukod dito, may nadiskubre din ang NBI na ginagawa ng grupo sa party bago ang raid. Itong grupo na to, they like experimenting or concocting new drugs. Nag-halo-halo nila yun. Yung mga naka-fake ng mga pinagagawa nila ay nagko-collapse. Nangingisay. Iba-iba ang sagot ng mga nahuli sa operasyon. Pinili ko po yung lahat po yun dyan. Sa tutusin, hirap ako magkaroon ng kaibigan. Mas dumadami friends ko pag mga party. Wala pang bentahan po dito. Wala po. Sa kabuuan, 33 ang inaresto sa operasyon ng mga kabataan, 25 sa kanila ang nagpositibo sa drug test. Dinala na sa Calamba ang mga suspect para ma-inquest. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nakikipag-ugnayan na ang Kamara sa Justice Department para sa agarang pagpapauwi sa nag-resign na si Congressman Zaldico. Sabi naman ng isang kongresista, dapat panagutin din ang party list ni Ko na Ako Bicol. Ang sagot ng huli sa pagtutok ni Tina Panginiban Perez. Immediate and irrevocable man ang resignation ni Ako Bicol Party List Representative at dating House Appropriations Committee Chairperson Zaldico, ibang usapan pa rin daw ang pagpapanagot sa dating mambabatas sa umano'y kaugnayan nito sa mga maanumalyang flood control projects. Si House Speaker Faustino Boji III nakikipag-ugnayan na raw sa Department of Justice para sa agarang pagbabalik kay Ko sa bansa. Hindi malinaw kung nasaan ngayon si Ko, pero nauna nang lumabas na wala na siya sa Amerika at umano'y nasa bansang Spain. Maging ang palasyo, sinabing hindi raw makatutulong kay Ko ang pagtatago. Kung hindi niya po ito masasagot at iiwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. So, mas mainam po na maipaliwanag niya ang kanyang side. Tinanggap na kahapon ni Speaker D ang resignation ni Ko, kaya nawala na rin daw ng jurisdiction sa kanya ang House Ethics Committee kung saan may nakahaing ethics complaint laban sa kanya si Congressman Toby Tiangco. Pero sa ilalim ng RA 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, nakasaad na hindi pwedeng payagan ang sinumang public officer na mag-resign o mag-retire sa gitna ng isang investigasyon o nakaambang kaso laban sa kanya para sa alinmang paglabag sa probisyon ng batas. Hinihingi na namin ang tugon ng liderato ng Kamara ukol dito. Pero kung si Cebu 5th District Representative Duke Frasco ang tatanungin, hindi lang dapat si Ko ang panagutin, kundi maging ang kanyang Ako Bicol Party List na anya'y naging kasangkapan para maisakatuparan ang pang-aabuso. Dapat daw humarap din ang Ako Bicol Party List sa investigasyon, parusa at kung kinakailangan, diskwalifikasyon. Sabi naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., bagamat hindi nagiging panangga ang resignation, nananatilian niyang walang bahid ang Ako Bicol Party List. Malinaw rin daw sa Party List System Act na hiwalay ang partido sa nominee at ang pagpaparusa sa party list dahil sa kasalanan ng isang nominee ay hindi lang paglabag sa batas, kundi pagbaliwala sa mga bumoto rito. Nanawagan din si Garbin na bigyan ng due process si Ko. Sabi niya in due time, he will return and answer all the allegations. Remember, there are no pending cases yet. He's entitled to this presumption of innocence. Sinisimulan na rin daw nila ang proseso sa pagpapalit kay Ko. Ang kanilang third nominee na si Attorney John Almario Chan ang hahalili raw kay Ko. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok
24 oras. Matapos ang pamorningang pagdinig, lusot na sa Kamara ang panukalang 625 billion peso DPWH budget para sa 2026. Pero bago ipasa, na-question pa ang pare-parehong presyo ng mga multipurpose building at halaga ng mga classroom na mas mahal kumpara sa mga naitayo ng isang NGO. Nakatutok si Jonathan Andal. Dahil sa haba ng mga pila-pilang debate para sa budget ng ibang ahensya, pasado 1:30 na kaninang madaling araw na isa lang sa plenaryo ng Kamara ang panukalang 625 billion peso budget ng DPWH para sa susunod na taon. At sa gitna ng usapin kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects ng DPWH, ipinunto ng isang mambabatas, hindi raw ba aprobado ni Pangulong Marcos ang pag-release ng pondo para sa unprogrammed appropriations? Ang unprogrammed appropriations ay mga proyektong mapopondohan lamang kung may sobrang pondo ang gobyerno. Yung approval ng over 4,000 additional infrastructure projects funded from unprogrammed appropriations, particularly in 2023 and 2024, ay lahat po yan para mapondohan from unprogrammed appropriations, kailangang aprubahan po ng Presidente. Yun As po what ang the malinaw na distinguished na-establish sponsors natin. mentioned, it is by authority. There was the delegated authority. Malinaw po sa batas. With due courtesy to the Approval of Honorable the President. Tino, we are now 2:51 a.m. Ang sponsor ng DPWH budget ang sumasagot para sa ahensya. Yes, of course, it will be approved by the Office of President, but through the Department of the DBM. Pero Kinwestiyon naman ni ML Party List Representative Leila de Lima kung bakit pare-parehong tig 50 million pesos ang presyo ng mga itatayo ng DPWH na multipurpose building sa iba't ibang rehiyon. Lahat po nito 50 million for each of these multipurpose buildings across various regions. Parang red flags po ito eh. yes po, there are identical or almost the same amount ang nakalagay. Kasi may standard design sila, halos pare-pareha lang yon. Tanong pa ni De Lima, bakit mas mahal ang classroom na gawa ng DPWH na abot mahigit 3 milyon kumpara sa isang NGO na wala pang 1 milyon? So definitely, resilient type na building, mas mataas ang cost rather than the ordinary building, design po. Pero bakit po lumalabas dun sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon hearing sa Bulacan ng mga substandard or under design yung constructed sa 1st District of Bulacan from 2019 to 2025. So akala ko ba higher ang design? Yung mga kaso sa Bulacan is an isolated cases yun. Definitely they do not follow the standard design ng DPWH. 3:30 na madaling araw natapos ang debate at lusot sa plenaryo ang budget ng DPWH. Ang 625 billion pesos na panukalang budget ng DPWH para sa 2026, kalahati ng naaprobahang budget para ngayong taon. Bumaba ito dahil pinaalis ng Pangulo ang lahat ng flood control projects maliban sa 15.77 billion pesos na halaga ng proyekto na may counterpart funding at pagbabantay mula sa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglaban sa korupsyon sa oath-taking ceremony ng mga bagong opisyal ng League of Vice Governors of the Philippines. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na dapat manatiling matatag at magkaisa laban sa korupsyon. Kailangan na raw kasing tuldukan ang kasakiman at pang-aabuso sa kapangyarihan. At sa gitna ng mga nauungkat na anomalya sa mga flood control project, bilin din ng Pangulo na dapat matanggap ng mga opisyal ang galit at pagkapagod ng mga tao at mabatid ang pinanggalingan nito. Amidst the challenges affecting our institutions, we must remain firm, uncompromised, and united in fighting corruption. The unscrupulous abuse of power and greed must come to an end. Their rage is valid. It is born from years of frustration at a government characterized by systemic dysfunction and unfulfilled promises. Alam naman natin ang mga mali, kaya dapat nating itama.
Hindi lang bumababang enrollment at pag-alis ng mga guro ang tinalakay sa isang pagtitipon ng mga private Catholic schools. May panawagan din sila sa mga naging estudyante nilang sangkot sa korupsyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagtitipon ng Catholic education leaders, tinalakay ang iba't ibang pagsubok na pinagdaraanan ng private schools sa bansa, pati ang mga isyu na ikinagagalit ng marami ang katiwalian sa paggamit sa pera ng bayan. Punto ng Catholic Educational Association of the Philippines o CEAP na gamit na lang sana sa edukasyon ng mga bata ang pondong nasayang sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno. Gaano karaming eskwelahan ang i-improve mga facilities about addressing malnutrition of our school children, ganyan, hunger. Di ba? Yung mga pera sana na gamit dyan pero napunta lang sa kamay ng iilang mayayaman. Nagbalik tuloy sa alaala ng grupo na ang mga sangkot sa katiwalian dati ring mga naging estudyante na ang ilan daw mula rin sa Catholic schools. Panawagan nila sa mga ito, Come home to your schools and university to rekindle the spirit of truth, decency, social justice. Nakakahiya naman kayo kung Catholic school graduate kayo tapos nagko-corrupt kayo kasi you're living lives contrary to the very essence of the values that we have taught you in the schools and universities. But we want to recognize as well many of our alumni who are heroes, good and great public servants. bahagi naman daw ng pagtuturo sa mga eskwelahan ang kabutihang asal at pagiging responsableng miyembro ng lipunan. Pero makabubuti raw kung mabibigyan diin pa ito sa mga paaralan. Pero paalala nila, hindi lang naman eskwelahan ang humuhubog sa isang estudyante. Nariyan din ang pamilya at komunidad. Sa kanilang National Convention sa Pasay City, tinalakay din ang mga problemang kinakaharap ng mga private schools ngayon, gaya ng pagbaba ng enrollment dahil sa mahirap na buhay at paglipat ng private school teachers sa government schools dahil sa mas mataas na sahod. Ilan sa panukala nila, palawakin ang private school scholarship program para makadiscount sa tuition fee maging ang elementary students. Dagdagan din daw sana ang subsidiya para sa mga sweldo ng private school teachers. Nasa mahigit 2.2 million ang nag-aral sa private schools noong school year 2023 to 2024. Sana matulungan kami for the survival of our private schools. Kasi kailangan ng buong bansa yan. So isasabi namin, complementarity and partnership. Kailangan ng buong bansa ang public at saka private schools. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Patuloy pa rin tinutukoy ng PNP ang lokasyon ni dating PCSO General Manager Royina Garma at 4 na iba pa na pinaaresto ng Mandaluyong Regional Trial Court. Kaugnay ito sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga sa Mandaluyong noong July 2020. Ayon sa PNP, bumuo na sila ng tracker teams para isilbi ang arrest warrant laban sa mga sangkot. Anila, hindi nila sasantuhin kahit pa dati nilang opisyal si Garma. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang CIDG sa iba pang ahensya para matrack kung nakalabas ng bansa sina Garma. Babala nila, mananagot sa batas ang mga magkakanlong sa mga sangkot. Itinanggi ng Justice Department ang alegasyon ni Senador Cheese Escudero na hindi iniimbestigahan si Congressman Martin Romualdez kaugnay ng flood control projects. Katunayan, may case build-up anya at ipatatawag din ang nagpakilalang naghatid ng pera sa dating speaker at kay Zaldi Co. Nakatutok si Salima Refran. Ipatatawag na ng Justice Department si Orly Gutesa, ang nagpakilalang security consultant ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. At nagsabi sa Senado na naghahatid raw siya ng mali-maletang pera kay dating Speaker Martin Romualdez. Pero hindi pa alam sa ngayon ng DOJ kung nasaan siya. We have no contact. There has been no word from the Senate about Gutesa. So we're just hoping he's okay and that he can shed light on his affidavit. Hihingi namin ang address niya, so we will have the NBI send us subpoena para malinaw to. Bahagi raw ito ng gumugulong ng investigasyon ng DOJ kay Romualdez.
Kaya reaksyon ni Remulla sa sinabi ni Senador Chis Escudero na hindi raw iniimbestigahan ng dating speaker kaugnay ng mga anomalya sa DPWH. Hindi totoo yun. Pinag-aaralan na namin lahat yan, liability-wise. Kasi nga, Saldico, as the chairman of operations, is well known as the speaker's choice. Alam natin yan. Giit pa ni Remulla, may case build-up na kay Romualdez at kung paano siya pumapasok sa mga anomalya sa flood control projects. Hindi, kasama siya sa mga tinitingnan natin talaga na meron pananagutan dito. Ano yan? Kaya pag diagram, yung ginagawa namin diagram, it's a complete diagram that we're trying to do to include everybody and what their role was. Wala tayong pagtatakpan, wala tayong itatago rito. Dagdag pa ni Remulla, wala raw personalan at mas lalong walang sisinuhin ng investigasyon. Ang nakataya rito, taong bayan na talagang yung bansa natin nakataya rito, hindi natin pwede pabayaan to. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Romualdez. Pero dati na niyang sinabi na wala siyang kinalaman sa korupsyon sa mga flood control projects. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikang tayo para updated sa Showbiz Happenings. Ang kukunin ko ay brilyante ng tubig. Para hindi na kailangan ng budget sa flood control. Ako nang bahala. Yan ang sagot ni SB19 member Justin De Dios sakaling mabigyan siya ng chance na maging tagapangalaga ng isang brilyante. Gumaganap si Justin bilang esnad ng gatekeeper ng Devas. Mamayang gabi, mapapanood ang iba pang pagsubok ni Ashnad sa New Gen Sangre na nais makapasok sa Devas. Very grateful naman si Bianco Umali sa kanyang fans na dumayo pa raw sa Gensan para lang masilayan siya. Naiyak pa nga si Bianca sa kind gesture at sakripisyo ng fans para lang makita siya. Soon to be a family of 4 na rin ang Nasiner family. Sa kanilang announcement video, masayang pinakita ng kanyang asawa na si Melissa ang kanyang baby bump o baby number 2. Binuksan na muli ngayong araw ang Philippine International Convention Center o PICC matapos ang pagsasaayos dito. Pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang reopening ng Convention Center bilang paghahanda sa ika-50 anibersaryo nito at sa 2026 ASEAN Summit. Sa kanyang talumpati, inilarawan ng Pangulo na saksi sa mahalagang yugto sa kasaysayan itong PICC. Tinawag niya rin itong tahanan ng diwang Pilipino. Itinayo noong 1976 ang PICC upang pagdausan ng IMF World Bank meeting. Dinesenyo ito ni national artist Leandro Locsin at kinilalang isang pambansang yaman at obra maestra pang-arkitektura. Ilan sa mga bagong features ng bagong ayos na PICC ay ang open-air gallery, makabagong LED screens at modernong meeting rooms. Simula Oktubre ay tatanggap na muli ang PICC ng mga booking para sa iba't ibang event gaya ng global conferences, conventions at graduation ceremonies. Itinanggi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may nagbabalak ng kudeta laban kay Pangulong Bongbong Marcos mula sa militar. May nagpapakalat umano ng maling informasyon na yan. Ayon naman sa AFP, nakatutok si Chino Gaston. Ang AFP na mismo ang nagsabi, may nagpapakalat daw ng maling impormasyon ukol sa umano'y kuplat laban sa administrasyon. This is an outright lie and a dangerous attempt to poison minds, weaken the chain of command, and sow division between the Commander-in-Chief and the Armed Forces. The Armed Forces of the Philippines remain steadfast in our loyalty in the Constitution and is fully committed to defending the Republic, not betraying it. Ang alingas-ngas ng kudeta na pag-usapan din daw sa executive session ng mga senador at ng National Security Council at ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA, sabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa, pero di siya nagbigay ng detalye ukol dito. Mahirap na. Ang giit ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., walang katotohanan ang mga alingas-ngas na ito. Walang nagbalak sa AFP. Maraming nagdadasal na may nagbalak sana. Pero
walang nagbabalak sa AFP. Nakipagpulong pa nga raw ang mga miyembro ng Association of Generals and Flag Officers kay Pangulong Marcos kasama ang ilang panggrupo. Nangyari yan noong September 19. Ilang araw bago ang mga kilos protesta noong September 21 na nauwi sa karahasan. 10 grupo ang nagpunta doon. Yung mga retiradong nasabi na lihis ang kanilang pananaw na tumatawag ng activities or actions that border on defying the Constitution or violating the Constitution, yan ay hindi sinusuportahan ng karamihan ng ating retirado, including the AGFO, no? Which is composed of more than 1,000 officers. Kung merong mang nagpopondo para sa mga nananawagan ng pagtiwalag ng militar, may babala ang ilang opisyal ng AFP. We will not take this sitting down. When people would start to give out fake news, misinformation, disinformation, malinformation on a false premise that the AFP could not perform its mandate, armed rebellion, people would check on that and see what could be the appropriate action. Ayon sa palasyo, nananatili ang tiwala ng Pangulo sa AFP. Sila po ay mananatiling matatag at ang kanila lamang na ipasusunod ay kung ano po ang sinasabi ng konstitusyon. At lahat naman po tayo, hindi lamang po ang kasundaluhan, ang galit sa korupsyon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Tuloy ang kasal ng dalawang nagmamahalan sa Batanes sa kabila ng banta ng nagdaang super bagyong Nando. Ang kwento ng kanilang road to forever kahit hamon ng bad weather sa pagtutok ni Ian Cruz. Ang panata ng mga mag-asawa habang buhay na pagsasama sa hirap man o ginhawa. Ang kasal ni Amiel at Madeline, isang buhay na patotoo. Dahil sa Malaparaiso dapat nakasalan nila sa Batanes, meron silang di inaasahang bisita, ang super bagyong Nando. Nung first few days po namin sa Batanes, actually very sunny, mainit. Nakapag-tour pa po kami. The day before, doon nakita sa forecast na may paparating na bagyo. Nung day of the wedding, wala pang ulan in the morning. Naging hamon ang nagbabagong panahon. Ang langit dumilim at nanlisik. Ang hangin naging mabagsik. Hindi man daw napaghandaan ang unos sa kasalang Disyembre pa nakaplano. Pero I was trying to be calm kasi tumitingin din po ako dun sa coordinator namin for cues kung kailangan na namin umalis. Ika nga nila, rain or shine, wala na itong atrasan. Matapang nilang hinarap ang bagyo para mabasbasan ang kanilang pag-iisang dibdib. At tila mismong panahon ang nakiayon. Actual vows namin, yung I do's namin, hindi pa umuulan. After namin mag-I do, and kiss the bride, doon na bumuhos na siya. Tapos na ang mahalagang bahagi ng kasal nang bumuhos ang ulan. Nagtakbuhan na sila para sumilong. Pero hindi pa ito ang huling unos na magkasama raw nilang haharapin sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Anything happens in our relationship, in our marriage, we can really weather through. Kahit anong storm pa yan, kayang-kaya lampasan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Kalutok, 24 oras. Exploring different countries sa South America ang birthday gift sa sarili ni Miguel Tan Felix. At pagbalik sa bansa, naging extra special pa ang birthday niya dahil may inihandang heartwarming salubong ang kanyang mga taga-suporta. May chika, si Nelson Canlas. Brazil. Pagod ako kakalakad, so water break. Peru. We are in Cusco, Peru. At Argentina. Winter ngayon sa Argentina, pero okay lang kasi may araw. Perfect combination. 3 bansa sa South America ang solong pinasyala ni Miguel Tan Felix para sa kanyang 27th birthday. Di lang siya nag-explore ng ibang kultura. Nag-food trip din siya. At inilabas ang kanyang pagiging adrenaline junkie.
Biro nga niya sa caption ng isang post, another bucket list check na makapag-celebrate sa Maracana Stadium at may 60,000 na bisita. Pagbalik sa bansa, isang heartwarming salubong ang inihanda ng mga tunay na taga-suporta ni Miguel. Lagi naman masaya kasama sila. So ngayon ito, celebration ng birthday ko kahit 1 week ago na yung birthday ko. Sobrang happy ko na at least kahit paano meron akong celebration ng birthday. Ang solo backpacking, regalo raw ni Miguel sa sarili, imbis na bumili ng isang mamahaling relo. Very adventurous yung trip ko na to dahil sa of course solo backpacking na ilang years ko nang ginagawa. Ito multi-country and sa South America pa. Very adventurous, very exciting, and at the same time sobrang na-enjoy ko to dahil ang dami kong cities na napuntahan, nakadalawang wonders of the world ako, yung Machu Picchu pati yung Christ the Redeemer. So, very grateful ako sa trip na to. Special din siya sa akin dahil first time ko mag-celebrate nga ng ako lang mag-isa, nasa ibang bansa, hindi kasama yung family. And maganda, dami ko rin natutunan sa trip na to actually. Wala raw detailed plan bago siya lumipad pa ibang bansa. Sa pagiging mas spontaneous niya nakukuha ang thrill sa kanyang bakasyon. Actually, yung isa sa mga favorite kong ginawa doon yung nag-sandboarding ako sa Ica, Peru. Wala talaga yon sa plano ko. Nung nasa Lima ako, nakita ko lang sa TikTok na pwede kang mag-sandboarding tapos pwede kang pumunta sa isang oasis sa city doon sa Peru. So, the night before, binook ko siya. Kinabukasan ng mga 5 a.m., gumising na ako para pumunta doon sa city na yun, sa oasis. And then, after nun, sandboarding na ako buong araw. Batid daw ni Miguel na maraming panganib ang solo backpacking, pero may ilang paraan daw para maiwasan ang mga ito. Para sa akin, isa sa mga hack ko dyan is yung hindi ako magdadala ng backpack pag namamasyal ako. Yung wallet ko parang kwintas na minsan nasa loob ng damit ko, tas body bag, yun talaga. Tas lagi ako nakakapit. And wag ka masyadong palagi maglalabas ng phone na parang turistang-turista ka. Dapat alam mo yung ginagawa mo, sure ka sa ginagawa mo. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Nagsumite ng panibagong medical records ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sabi ng defense team ni Duterte sa pre-trial chamber na kumpirmang may cognitive impairment ang dating Pangulo matapos mailalim sa mga pagsusuri. Anila, mahalaga pa naman ang mga naapektuhang cognitive faculties para makalahok si Duterte sa kanyang kaso, kasama ang kanyang defense team. Dahil dito, inirig ng kampo ni Duterte na talakayin ang issue sa kondisyong medikal ng dating Pangulo bago isagawa ang confirmation hearing. Matatanda ang hiniling ng kampo ni Duterte sa ICC na i-adjourn indefinitely ang lahat ng legal proceedings dahil sa medical condition ni Duterte. Ipinagpaliban naman ang confirmation of charges hearing ni Duterte na nakatakda dapat noong September 23 para pag-aralan ang hiling ng kanyang kampo. Samantala, inirig ng prosekusyon na tanggihan ang petisyon ng defense team ni Duterte noong September 16 para sa interim release. Git ng prosekusyon, isang flight risk si Duterte at may kakayahan siyang pakialaman ng mga proceeding. Ipinunto rin ng prosekusyon na inaantala ng defense ang proceedings dahil inabot pa ng 5 buwan mula ng unang humarap si Duterte sa ICC. Bago nito kinwestiyon ang kakayahan ni Duterte na humarap sa trial. Nagliyab ang isang oil tanker sa SLEX northbound sa bahagi ng Binyan, Laguna, pasado alas 5 ng umaga ngayong araw. Nagdulot ito ng mabigat na daloy ng trapiko. Tumagal ang sunog ng 10 minuto bago ito tuluyang maapula. Nakaligtas naman ang sakay nitong driver at ang kaniyang kasama. Lumalabas sa investigasyon na nagmula ang sunog sa clutch lining ng tanker. Bukod sa mga flood control projects, meron din umanong mga ghost na farm to market road. Ayon yan kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ayon kay Laurel,
Meron silang nakita sa Davao Occidental at maging sa Zamboanga del Norte. Sa inisyal na pagsusuri ng Agriculture Department, nasa 5 kilometro ito ng Farm to Market Road na pinondohan ng 75 million pesos. DPWH umano ang implementing agency. Dagdag pa ni Laurel, bago pa man ang anomalya sa flood control projects, ay mayroon na umano silang nakukuhang report mula sa kanilang regional director kaugnay sa ghost projects. Ayon sa DA Field Office 11, hindi pa sila makapagbigay ng komento hanggang sa maibigay ni Secretary Laurel ang report kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang initial report sa akin, may nakita kaming ghost, no, in Davao Occidental, no, pero in 2021 and 2022 walang recent pa kami nakikita, yun lang, pero in the whole scheme of things medyo hindi siya ganun kalaki, in my opinion, ano. Pero meron na kami nakita. Meron din kami nakita sa Zamboanga del Norte na may kalye na opening pero walang semento. May dagdag na namang Pinoy Pride. Matapos ang tagumpay ng Pinoy sa isang US talent show, isang design reality series at international male pageant. Ang latest na nabulsay, medalya sa darts. Meet lovely May Orbeta, na mas kilala ring Bebang sa local darts community. Mga kapuso, ang nakuha lang naman niya unang gold medal ng Pilipinas sa prestiyosong World Darts Federation World Cup sa Gyeonggi-do, Korea. Tinalo ni Orbeta ang pambato ng Amerika sa final sa score na 7-2. Pero bago yan, wagi rin si Orbeta kontra sa veteran star ng Germany sa semifinal sa score na 6-2. Congratulations at proud kami sa iyo, kapuso! At yan ang mga balita ngayong Martes. 86 na araw na lang, Pasko na! Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.